Ay, ito po si Chairman Ronald Cardema ng inyong Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot, mandarambong, rapist, kidnapper at teroristang NPA. Kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at sumasama kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga po tayo ang inendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Tayo lang rin po ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. At sa inyo pong tulong nitong huling eleksyon ay ibinigay ninyo sa Duterte Youth Party List ang pinakamalaking boto galing sa ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting. Isipin nyo yon. Ang ating mga pulis at sundalo at mga government troops, lahat yan under kay Bongbong Marcos. Pero ang kanilang ibinoto ay yung kaisa-isang gustong i-impeach si Bongbong Marcos. Yun ay ipatotoo sa tunay na kalagayan at pakiramdam ng mga Pilipino ngayon, di ba? Maliban po sa ating mga pulis at sundalo, ang inyong Duterte Youth Party List po ang nakakuha ng pinakamalaking boto ng mga OFWs, ang ating mga bayaning Pilipinong naghihirap magtrabaho sa ibang bansa para makita ang kanilang bansa na umunlad at ang kanilang mga anak at apo sa ating bansa ay umunlad rin po. Isipin ninyo, kahit saan kayo magpunta dun sa COMELEC results, Amerika man yan, Canada, Singapore, Hong Kong, UAE, Saudi Arabia, England, France, kahit sang bansa po, ang number 1 na ibinoto ng ating mga OFWs po ay Duterte Youth Party List. Hindi nila pinag-usapan yan. Yan sa kanilang desisyon, sa kanilang paniniwala sa ating bansa at sa ating advokasya, nagkaisa ang mga OFWs buong mundo nang iboto ay ang Duterte Youth Party List. Isipin po ninyo yon. At maliban po dyan sa ating mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at OFWs, lampas 2 milyon po ng ating mga kababayang Pilipino ang bumoto sa Duterte Youth Party List dito sa ating bansa. Isipin ninyo, yung napakalaking rally ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo last year sa Luneta, lampas 1 milyon. At yung rally po ni Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang meeting de avance noong 2016, lampas 1 milyon. Pag pinagsama nyo po yung dalawang historic na malalaking rally na yon, ganun po karami ang bumoto, sumusuporta sa atin po sa Duterte Youth Party List. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa ganyang napakalaki at makasaysayang suporta po. At asahan po ninyo, kahit tayo ay pinapahirapan ng COMELEC, ay hindi tayo titigil. Bakit tayo matatakot? Sa NPA nga, hindi tayo takot. Sa presidente nga ng Pilipinas, hindi tayo takot. Doon pa tayo matatakot sa COMELEC na tayo lang rin naman na nagpapasweldo sa kanila. Final po natin sa Korte Suprema ang ating petisyon last week na nagsasabi na ang COMELEC ay merong grave abuse of discretion. Kumbaga sa Tagalog, grabe po yung abuso ng ginawang desisyon ng ating COMELEC. Bakit? Ang trabaho po ng COMELEC ay bantayan ang botohan, bilangin ang boto at iproklama kung sino ang ibinoto. Doon po sa atin, tayo po ay duly elected winner. Kitang-kita naman po sa makasaysayan nating pagkapanalo. Lampas 2 milyon at ibinoto pa ng karamihan ng ating mga pulis, sundalo at OFWs sa ibang bansa at dito ng mga tropa ng gobyerno. Pero hindi po tayo pinoproklama. Bakit po? Ang sinasabi nila, meron daw tayong seryosong kaso noong 2019. Ito po ang ating nalaman. Ang sabi po sa atin ng NTF-ELCAC at ng Office of the Solicitor General, sila pala, representing the government of the Republic of the Philippines, nag-file po ng kaso to disqualify yung Gabriela Party List at ang Kabataan Party List noong 2019 lang rin po. Kaya may nakapending po sila na ang kaso sa kanila, meron silang mga miyembro na napapatay bilang teroristang NPA.
na pumapatay ng ating mga tropa ng gobyerno at kapwa Pilipino. So ganun po yung kaso nila. At yung kinaso po ng Kabataan Party List sa atin, napaka-hawsyaw lang po. Ano po yung kinakaso nila? Para po malaman po ninyo. Una, hindi daw tayo rehistrado, kaya pinipetition po nila na matanggal po ang ating rehistro. Sabi ko, napaka-absurd naman nun. Pinipetition mong matanggal yung rehistro kasi hindi rehistrado. Rehistrado nga, kaya nga pinapatanggal mo dun yung rehistro, di ba? Pangalawa, sinasabi nila na tayo daw ay nag-vote buying. Bakit daw? Kasi daw noong 2019, nag-speech daw tayo, sabi ko daw, kapag kami sa Duterte Youth Party List ay nanalo, lahat ng aming pondo ay iaalay namin sa mga Pilipino. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun, kinasuhan po tayo ng vote buying gawa nun kasi pinangako daw natin yung pera ng ating opisina. Ang sinasabi natin, good governance. Di ba? Sa dami-dami ng kakilala ninyo na gobernador, mayor, congressman, kapitan, konsehal, at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng pera para bumili ng boto sa inyong mga lugar, ang kaisa-isa lang po nakasuhan ng vote buying sa central office ng COMELEC ay tayo. Dahil nangako po tayo na ang lahat ng ating magiging pondo ay iaalay natin paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Gano'n ho ka-twisted etong mga makakaliwang grupo sa kanilang pagkaso. Pangatlong kaso, tayo daw po ay nag-speech noong 2019, sabi natin, pag kami sa Duterte Youth Party List ay nanalo, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Siyempre ang ibig ko sabihin, dahil mahilig tayo makipagdebate, yung parang debate namin ni Jim Paredes sa EDSA Shrine, di ba? Parang debate namin ni Raul Manuel o ni Kaloy Zarate ng Bayan Muna, na debate kami ng debate hanggang maubos sila sa Kongreso, hanggang natalo na sila. Yun ang ibig sabihin natin. Ang kinaso po ng Kabataan Party List, kinuha yung hanggang maubos kayo, nilagyan ng dash, Chairman Ronald Cardema is promoting violence in the Philippines tantamount to mass murder in our country. Uubusin ko daw sila, papatayin ko daw sila lahat sa lansangan. Sabi ko, kung hindi ka ba naman talaga bobo, di ba? O kahit hindi tayo abogado, marami sa ating nakikinig, hindi abogado, alam nyo na yan yung mga tinatawag na hawsyaw na kaso. Pero, yung nakapending sa kanila, yung kinaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines at nakapirma doon ang NTF-ELCAC at ang Office of the Solicitor General, lahat ng 20 na state solicitor, matataas na abogado ng Pilipinas, yun ang nakapirma doon, kinakasuhan sila ng terorismo dahil ang kanilang mga miyembro ay napapatay bilang teroristang NPA. Sa pananaw po ng COMELEC, mas seryoso yung hawsyaw na kaso sa atin kaysa yung kaso ng gobyerno ng Pilipinas sa kanila. 'Di ba? Isipin niyo 'yon. Gaano ka biased, gaano yung abuso sa diskresyon ng COMELEC. Halatang namumulitika lang po, 'di ba? Kaya nga sinasabi natin, nung nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign lahat ng head of agency na namumulitika lang, sino ang huling head of agency na namulitika bago nagalit si Bongbong? Di si Chairman George Garcia ng COMELEC. Bakit? Tapos na ang politika, tapos na ang eleksyon, pati yung resulta ng eleksyon, pinupolitika pa rin niya. At pagkatapos nun, nagalit na si Bongbong. Bakit? Na-realize ni Bongbong, ang boto ng ating mga pulis at sundalo ay para sa oposisyon at para sa Duterte Youth Party List. Ang boto ng ating mga OFWs, kahit anong bansa pa yan, para sa oposisyon, kina Senador Bongo, Bato, Marcoleta, and others, at para sa Duterte Youth Party List. At yung boto, 2 milyon. Tayo ang binoto, Duterte Youth Party List. Natalo ang kandidato ni Bongbong sa Zamboanga City, sa Davao City, sa Cebu, at sa Maynila. At sa marami pang lugar, ibig sabihin maraming Pilipino ang galit sa administrasyong ito. Kaya natauhan ng konti si Bongbong, sabi niya, mag-resign lahat ng secretary level, lahat ng head of agency, dahil ang mga Pilipino ay galit na sa pamumulitika. Galit na sa business as usual, yung pangangurakot at pamumulitika. At dapat ma-aksyonan lahat ng problema ng bansa, kaya pinagre-resign niya. Ang tanong ko, sino ang huli
na head of agency na namulitika bago nagalit si Bongbong tungkol sa pamumulitika. Eh di si Comelec, di ba? Ayaw pang umamin eh. Ang sinasabi ng Comelec, hindi po kami kasali dyan sa pinagre-resign kasi po independent po kami. Kahit na ang pagkakaiba nyo lang naman, eh kayo i-impeach pag may nagreklamo sa inyo. Yung iba kakasuhan sa ombudsman pag nirereklamo sila. Ang panawagan naman ng Pangulo, hindi naman para kasuhan kayo eh. Ang panawagan, magkaroon kayo ng delikadesa bilang mga head of agency na mag-resign. Bakit ayaw mo man lang i-attempt i-resign? Natatakot kayo sa Comelec na pag nag-file kayo ng resignation, tatanggapin ng presidente yon. Bakit tatanggapin? Eh kayo naman talaga ang huling namulitika bago siya nagalit, di ba? Tapos na ang pamumulitika, tapos na ang political campaign, tapos na ang eleksyon, kayo, pati resulta, pinupolitika nyo pa. Kaya, yung mga galit kay Bongbong, bago ang eleksyon at nung araw ng eleksyon, eh lalo pang nagagalit kay Bongbong at sa Administrasyong Marcos ngayon, dahil sa ginagawa nyo sa Comelec na pamumulitika. Sino yung mga sinuspend ang proklamasyon kahit panalo? Si Attorney Harold Respicio, yung nagpapakita na baka merong dayaan sa Comelec pag sinaksak yung mga voting machine sa internet. At tayo na, siyempre, tayo ang nagpapasa ng impeachment laban kay Bongbong Marcos at tayo, siyempre, ang nagtatanggol kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, sa resulta po ng eleksyon, dyan pinapatunayan sa resultang iyan na maraming Pilipino ang naniniwala sa ating ginagawa at sa ating advokasya dahil nakakuha tayo ng napakalaking boto, pinakamalaki sa mga pulis at sundalo, pinakamalaki sa mga OFWs at 2 milyon dito po mismo sa ating bansa. Kaya kakatiwalaan ng taong bayan, hindi tayo nagiging boses ng taong bayan. Naging boses na nga tayo ngayon ng lampas 2 milyong Pilipino. Ngayon pa ba tayo matatakot? Ngayon pa ba tayo susuko kung kailan napatunayan natin na lampas kalahati ng bansa nagtitiwala kay Sara Duterte, lampas kalahati ng bansa nagtitiwala pa rin kay Rodrigo Duterte, at maraming Pilipino ang nagtitiwala sa Duterte Youth para makipaglaban at manindigan para sa inyo sa Kongreso. Sino bang gusto mga kurakot? Mandarambong, teroristang NPA, rapist at kidnapper? Wala, di ba? Bakit tayo lang ang nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng ayaw na yon ng mga Pilipino? Yan ang ating sinasabi. At yan ang ating gustong gawin sa Kongreso. Manindigan para sa kung anong dapat gawin sa paglaban sa mga kriminal, durugista, terorista at kurakot sa ating gobyerno. Kaya sana po ay tulungan po ninyo tayo dahil sa inyo lang po kami kumukuha ng lakas ng loob. Tayo po sa Duterte Youth Party List, ang isang makasaysayang ginawa natin, wala tayong billboard, wala tayong TV ad, wala tayong radio ad. Pero dahil po sa inyo, tayo po ay nanalo at nanalo ng napakalaki. Kaya dapat po, ganito ang klase ng politika sa ating bansa. Hindi ka gagastos ng milyon-milyon o daang-daang milyon para lang manalo. Dahil kapag yun ang ginawa mo, yun ang sistema na ginawa mo, eh talagang magnenegosyo lang ng magnenegosyo ang mga politiko para mabawi ang kanilang ginastos at meron pa silang panggastos na mas malaki pa sa susunod pang eleksyon. Kayo po ang nagpatunay na hindi kailangan yan. At ang nagpatunay po, ang katunayan po ay ang inyong Duterte Youth Party List. Kung sino pa ang lumalaban sa mga kriminal, terorista at mga mandarambong, tayo pa ang pinapahirapan. Kung sino pa ang hindi bumibili ng boto, kahit piso hindi nag-abot, tayo pa ang kinasuhan ng vote buying. Kung sino pa ang lumalaban sa teroristang NPA para ang inyong mga anak katapo na inalagaan nyo ng ilang taon, pinalaki ninyo mula kinder, elementary, high school at college at nire-recruit lamang ng mga makakaliwang grupo sa kolehiyo para mailayo sa inyo at mamatay sa bundok. Yan ang ating nilalabanan. Tayo pa ang nakasuhan ng promoting violence sa bansa. Kaya sana po, manindigan po kayo para sa atin dahil sa inyo po kami kumukuha ng lakas at kayo po ang ating ipinaglalaban
sa bansang ito at ang ating mga kabataan Pilipino. Kanina po, nagrally ang Kabataan Party List sa Gabriela sa Comelec. Ang sabi po nila, 100 youth groups po ang nagrereklamo sa Duterte Youth Party List at sana po matanggal na po ang Duterte Youth Party List. Sabi ng 100 grupo daw ha. Eh wala nga silang 100 tapos 100 grupo yung pinagmamalaki nila. 'Di ba? Bakit tayo iisang grupo lang? Ang boto 2,300,000. Sila sinasabi nila daan-daan ng grupo nila ng kabataan. Pero ang boto nila 300,000 lang. 300,000 lang. O, 'di ba? Kaya alam niyo hindi totoo 'yan eh. 'Di ba? Ano pang sinasabi ng Kabataan Party List? Deserve daw natin 'yon. Mas deserve natin umupo sa Kongreso dahil tayo ang nagsasabi ng katotohanan sa Kongreso, anong ginagawa ng mga makakaliwang grupo, pambobola sa ating mga anak at apo, at tayo ang nagsasalita para ipagtanggol ang mga tropa ng gobyerno, pulis at sundalo sa kanilang sakripisyo para sa demokrasya ng bansa. At masabi ko sa inyo, sa ginagawa ng Comelec ngayon, niyuyurakan nila ang demokrasya dahil ang ating bansa, kahit napakaraming abuso, naniniwala ka na lang na may demokratikong bansa tayo dahil every 3 years pupunta ka sa balota, boboto ka at makikita mo yung binoto mo, iuupo ng gobyerno. So yun na lang ang pruweba na meron tayong demokrasya. Bakit tayo na ibinoto ng napakarami, milyon-milyong Pilipino, ayaw tayong paupuin? Ibig sabihin pinipigilan nila at niyuyurakan nila yung simbolo ng demokrasya dito sa ating bansa. At syempre dapat nating labanan yan. Dahil pag walang nagsalita, lalong lalaki ang abuso ng mga nasa gobyerno. So muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil kung wala po kayo, tayo po ay magpapatuloy ng ating laban para sa ating bayan. At syempre, tayo ay patuloy na mananawagan at ipagtatanggol si Pangulong Rodrigo Duterte hanggang siya ay maiuwi dito sa Pilipinas at hanggang maging presidente ang ating pinakamamahal na Sara Duterte. Muli po, ang inyo pong Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Ang kaisa-isa na lang pong naninindigan sa Kongreso para po sa inyo, sa ating mga tropa ng gobyerno, sa inyong paglaban sa mga masasamang grupo, mga terorista, kriminal, durugista at mga kurakot sa gobyerno, at para po sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Tayo po ang inyong kinatawan sa Kongreso, Duterte Youth Party List. Maraming salamat po.